Yes. Hello mga boss. Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Today is Saturday, April 20, 1:19 na ng madaling araw, guys. At ayun na nga, ating gawi, ritual pa rin syempre. Medyo mo nag 400 plus na yan, laki ng binagsak niya. Pero stick and restick ulit natin, claim lang natin to. So yung mga 40 plus i-stick natin kay AXS, then yung iba ilagay natin kay 42. Bili natin ng RON syempre. Check nga natin yung halving. Ilang araw na lang ba yung halving? Parang mamaya na, ilang oras na lang ata. 8 hours na lang. 8 oras na lang. Yung mga nagmimina ng Bitcoin, instead na 6 Bitcoin ang ibibigay, 3 na lang ang ibibigay. Ito, 3.1 na lang. After 4 years ulit, ang ibibigay 1.5 na lang mahigit. So pang-apat na halving na ito mula nung pinanganak si Bitcoin. Pang-apat na halving na siya. Swerte ng mga nagmina, no, kasi ang binibigay nun per mining nasa 50. Yan, 50 Bitcoin, tas na ngayon 6 na lang, tas 3 na lang. So, yung supply ni Bitcoin na 1 million na lang mahigit, aabutin pa yan ng 2142. 100, ano ba ngayon, 2024, 'di ba? So, ilang taon pa 'yon, 'di ba? Kung 2142, mauubos yung 1 million mahigit. Minus natin yung 2024. 118 years pa yan, guys, bago maubos yung supply na 1 million piraso. Kaya syempre wala, sigurado ako yung mga nabubuhay ngayon 2024 patay na ng mga ganyang 118 years. So kumbaga hindi na natin maabutan hanggang sa maubos yung supply niya, guys. Pero yun na nga, dahil every 4 years lumiliit yung supply, swerte ng mga nag-hold ng mula noong 2009 o 2012 mo na lang. Kaya yun, swerte nila. So andito daw tayo ngayon, no? Dito tayo ngayon ng mga panahon ito. Pang-apat na halving na ito, yung kaunahan 2012, 2016, 2020, 2024. So every 4 years, 2028 ang susunod. Kaya ayun, guys, sa mga nag-hold dyan ng Bitcoin, congratulations sa inyo. Pero syempre bilang tao, kung ikaw ay yun lang talaga ang hindi extra pera ba, talagang mawi-withdraw mo yan, mag times 2 nga lang yan, i-withdraw mo na yan. Syempre iba pa rin yung TP na yun, take profit na, pera na. Kaya mas mainam, withdraw nyo na lang, kumbaga. So mayroon tayong 42049. Kung i-check natin yan, guys, CoinGecko, hanap AXS, nagpo 40 tayo a day, no, kasi 400 siya ngayon, so 40 a day, pera pa rin 16,000. Pero ang total natin, meron tayong 42,049, 42,049. ayan, meron tayong 16 pa rin, 16.9. By the way, guys, ganun talaga ang buhay, taas baba lang yan, men. So check natin si BlackRock kung ano mga pinagbibili nito. Ito si BlackRock, ayan, isa kasi sa malaking institusyon na nag-hold ng Bitcoin na nagbinebenta niya sa 17, 16, nagdagang 1 billion, no? Ano lang sa kanila yung 1 billion, basic. Ayan, inflow. So ito yung mga pinanggalingan, papunta daw sa wallet ni BlackRock. Namili na naman sila kanina, one day ago, 18 million, 24 million, 34 million. So parang ito 200 piraso na Bitcoin, 400 piraso, 500 piraso. 'Di ba? Grabe sila mamalengke ng Bitcoin, guys, kasi alam nilang talagang lalaki, kasi pag unti na lang binibigay para sa mga nagmimina ng Bitcoin. So tapos dumadami na yung nakakakilala sa kanya, yung mga yon mag-hold ng Bitcoin. Tapos unti ng unti yung supply. Kaya talagang mangyayari sa supply,
sa ano nila, sa kumbaga pinaka price, talagang aangat. Okay. So dito mapapansin mo, ito I don't know kung legit na sila ba to. Karamihan kasi Coinbase galing no. Ang maganda lang dito kasi mamomonitor mo, parang nonsense to mamomonitor dito, libre lang, doon may bayad. Mamomonitor mo yung wallet kung anong mga pinagagawa nito mga whales na to. So makikita mo dyan kung may mga binibili ba silang malulupit. Ito naman mga in-out nila. Ibig sabihin hindi na sila nag-ondo, no? Ito kasi RWA to Real World Asset. Real World Asset. Yan. Nilabas nila. Ano yun? Hindi na sila bibili ng ondo. Profit. Yan. So makikita mo yan dyan guys. Tapos syempre punta tayo sa kung ano ba mga bagong mga token. Check natin. Trending. Ano ba mga trending ngayon? Gawin natin 1 day lang. Ayan. Tabo token Ito bago rin to. Nasa Binance na pala to si Omni. Hindi ako nakabili nito Check nga natin kung umangat to si Omni na to. Plano kong bumili sana niyang kahapon. Kaso sabi ko wag na nga muna. Ang dami kong asset pa. Kasi tinitingnan ko yung ano niya, yung categories niya. Cross chain siya at saka ito. Operability. So ayun. Kung titingnan mo nasa Binance na to guys. Ayan siya, Binance. Nasa Bybit na rin siya. Okay. So max niya, ito gagawa lang siya 17, 20 pa lang ngayon. So mga 3 araw pa lang siya. Ayan, 4 billion yung volume niya dito. Tapos umabot ng 38, 40 billion pa rin. Uy, 4 billion, 4.7. Pagdating dito 40 billion na. Nasa Binance na kasi yan So dito 1.3. Mababa pa to sa supply niya, malayo yan. Pero kasi yung category niya hindi ko nagustuhan. Pero I don't know. Pwede siguro yan kung mag-hold ka lang ng mga ilang piraso. Kasi timing naman siya lumabas, halving siya lumabas. So lahat ng lalabas kadalasan ng mga halving na coin, na mga legit yung project kagaya ng na-add sa Binance sa mga legit na exchanger. Kadalasan yan talagang sumasabay siya sa bull market. Kumbaga ngayong taon, time to ano talaga time na magbukas ka ng mga crypto. I mean, kung developer ka. Pero syempre dapat malupit yung ano mo, project, hindi yung pucho-pucho. Depende pa rin kasi may mga pucho-pucho ang mga meme token pero kinakagat Yung mga retail trader kasi, yung maliliit na kakabago lang sa crypto, doon nagtatambakan ng bili. May mga meme token. So, kung titingnan natin dito sa category check natin category ng mga meme token kung magkano na ba sila. Yung pinaka market cap ng mga token. Ito siya Grabe 2.9 trillion ang market. So yung 140 dyan na total market ng cryptocurrency market cap, yung halos 3 dyan kay meme token. Ito yung mga meme token Dogecoin, Shiba, naunahan na si Pepe nito Solana ata to So yung mga volume guys ang laki. Kasi kung titingnan nyo dito sa 140 na yan, kay Bitcoin halos kalahati dyan check natin di ba 140 total market cap. Okay, kay Bitcoin dyan nasa 72, kay Ethereum 21, dito pa. So kaya ang laki din ng potential talaga ni mga meme token halos kung ile-level mo sila, ito na lang si Dogecoin 1.2 Kaya ayun, si Gala laging trending mukhang malapit na to mag 30 pesos Okay, so alright mga insan, basa na tayo ng komento ninyo. Shoutout po sa ating 677,000 na followers guys. Kahit papaano mas marami pa rin yung followers kaysa sa na-upload. Nakailang video na ba ako? Naka 190 na ata akong video. Ewan kung ilan na yun. Yung iba, yung tanong nyo, tanong na rin dyan sa baba. Halos pare-parehas lang din naman yung tanong. Pero syempre, sagutin pa rin natin yung mga komento kahit pa ulit-ulit. Okay, so alright. 1 ping cents present. Thought nyo sa parcel? Hindi ko alam to Check natin Dito lang yan sa dito. Check natin kung meron siya dito.
tot mo yan. Tot. Oh, ang dami. Kailangan malalaman mo muna yung tamang contract eh. Kasi yung iba nga gumagawa lang. Tingnan mo, ibang contract nito, iba. So kung diyan ka mapabili, yak ka. Okay. Solana, kadalasan sa Solana isa lang yung nag-o-audit, ito lang. Kaya kadalasan lumalabas dito, check lahat. I don't know, ayoko nito. Ayoko niyang bumili. Negative ako dyan, pero syempre shoutout sa'yo, sir, ma'am. Dong Mark TV 4022. Hi newbie, thanks for the learning. Shoutout sa'yo, sir. Tito yours. Good day, sir. Pahingi ng link paano mag-stake gaya nyo. Ito lang yun, stake ko yung link. Ito lang link. Stake.axieinfinity.com. Kukunik mo na yung Ronin wallet mo. Tapos kung mayroon kang galing sa Binance or galing sa ibang exchanger, ililipat mo lang dyan sa wallet mo na yan at makakapag-stake ka na dito ng AXS ha. Ngayon kung hindi naman AXS yan, kung RON, pwede mo magpapalit ka dito sa RON or Katana or dun sa exchanger na pinanggalingan. Okay? Yahoo X board. Morning boss, magla-live ka po ba, sir, kung magtitipi ka na sa AXS para makasabay din kami? Tingnan natin, basta pag nag 8,000 tipi na ako niyan sigurado. 8,000 or 7,500 magtitipi na tayo niyan, guys. Need for speedy IO. Ano po masasabi niyo sa whale market crypto? Whales market crypto, ano yun? Hindi ko to alam pero search nga natin. Google baka ano to, Solana, naka-sponsor ads check natin. Exchanger ba to? DeFi? Token ba to? Vesting market. Token siya, may roadmap mga partner nila ito, mga okay itong mga to itong dalawa na to. Solana, go to the roadmap, pictures, go to market, whales market. Kung may token na to, masa-search natin to, guys. Okay din. So para siyang para siyang Wax blockchain. Ganito sa Wax merong Alcor tsaka Atomic Hub. Okay din naman yung project na to. Marketplace siya, guys So okay lang naman yan. Pero ako kasi nag-hold na ng token, medyo kung ako tatanungin nyo, guys, ngayon, base sa history na nangyari sa akin sa crypto 2015 October, December, ang dami ko nang naranasan na bull market, bear market. Kumbaga, pati pagbibili ng mga token, maghahunt ka ng mga token. Para sa akin, tapos na yun yung ganong pangyayari sa buhay ko. Hindi na ako kadalasan naghahunt ng mga token. Mas okay sa akin yung mga subok na token. Doon ako bibili kaysa sa bago na hindi mo alam yung project. Pero syempre ngayon may mga tools na kasi. Pwede ka na mag-search. Ito, makikita mo dyan lahat. So, hanap ka lang dito, Ethereum, ano bang tatap sa kanila. Ito, ganito ni Mog. Madami tayo niyan. Meme token din yan Trump, si Andy. Ano nangyari sa'yo, Andy? May bobo token pa nga Okay, si Andy, ang ganda rin ng niya, kontrata niya Kaya ang dami ring nito kay Andy, yung potential na sinasabi na lalaki talaga to ng todo. Si Andy. Ayun, puro nga siya pabay Dito hindi ako nakabili nung April 1. Nakita ko na to Pero kung titingnan mo, dito ka nakabili, guys. 1533 lang. Apat na 0. Pagdating dito, 3 0 na lang. So, parang times 10. By the way, punta na tayo dito sa shoutout sa inyo, Need for Speed. Bully Camp. Hello, Idol. Kumusta? Happy to see your videos, Idol. Idol, meron kang yung Agamo Genesis na meron po ako niyan dati, binenta ko lang. Ang mahal niyan. Hindi naman siya mahal kasi hindi ba mahal? Basta yun 200 Ethereum ata yun.
pagkakatanda ko. Ilang Ethereum ba yun? Basta mga 100 Ethereum yun, guys. Mga 100 Ethereum yun. So, pwede kasi yun i-stake eh. Kaya, nung una, dito kasi yun, no? Yung lot na yan. Sorry. Lot pala yung sa akin, hindi ano. Lot yung binili ko, hindi yung Agamo Genesis. Axie yung tinutukoy mo. Ako kasi lot, Genesis flat yung binili ko. Yung Agamo Genesis, hindi, wala tayo niyan kasi alam ko isa lang binibenta diyan eh, pero sobrang mahal ng Axie na yun. Okay, so next lot po, sorry guys, lot yung meron ako. Okay, Bixi Draye Riozia, nakaka-inspired sir, salamat sa advice. BPN natin men, pop up. Okay, so alright, Soulful Trading. If mag-start ng business, kailangan talaga guys ng feasibility studies para mabawasan yung risk and mas madali mag-adjust ng mga bagay-bagay to improve the business. Tips ko, ito mukhang negosyante si sir eh. Based on my experience, if traditional business, need talaga na magandang location at mataas na foot traffic. If online business naman, need nyo ng malupit na marketing strategy at need nyo talagang gumastos para sa marketing. I hope makatulong. Salamat. Galing ni sir. Salamat sa iyong mga advice. Siyempre, ganun naman yung mga negosyante magbibigay. Alam nyo guys, bihira ang negosyante, lalo na traditional business lalo na nung panahon, bihira ka makakita ng mga negosyante na kung anong sikreto nila ituturo sa'yo. Ngayon kasi puro na online guys. Napakagaling, napakabilis na kumita ng pera ngayon kumpara noon. Kaya ang pinagkaiba lang ngayon yung sipag. Saan mo ba nilalaan yung oras ng buhay mo? Sa mga bagay ba na mga walang kwenta na ni-entertain ka, o sa mga bagay na minsan talaga medyo pag mawala ka kasi sa comfort zone mo. Yun kasi yun eh. Kailangan pag naging-negosyo ka, yung mga nakagis na mong bagay na daily routine mo, may iba talaga. May iba ka ng tulog, may iba ka ng gising, pati pagkain, may iba pag negosyante ka. So, marami kang isa-sacrifice. Kaya hindi rin biro talaga maging negosyante guys. Pero syempre, again, try ka lang sa pagbi-business. Mag-fail ka man, wag ka lang mag-stop. Mag-start ka kahit maliit ang kapital. At least, yun yung parang experience mo. Yun yung parang entrance fee mo. Okay, sa alright. Yun nga, kung sa traditional business, tama naman si sir. Kailangan yung foot traffic kung traditional business. Makikita mo kasi ang categories ng mga tao sa inyo, kung anong edad, kung yung market ba na produkto namin na market mo, pang anong edad ba yun ang magiging buyer mo. Pambata ba yun, pang teenager, pang toddler, pang may asawa, pang binata, pang babae, pang lalaki, pang matanda. So, dun mo makikita kung para saan ba yung business na yun, anong ino-offer niya, sino pwede magiging buyer, di ba? Parang yung kaibigan ko, may kaibigan kasi ako guys, sikat yun ngayon. Ang ginagawa niya naman sa Facebook, Facebook marketing pa rin, FB ads, pero yung target market niya nung copy niya 50 plus pataas. So yung mga healthy coffee na may mga dahon-dahon, may malunggay, kung ano-ano, parang 20 in 1 ata yun. Ang dami niyang buyer, sobrang dami niyang buyer, as in sobrang daming buyer. Tapos yung empleyado niya napakadami na din. Kaya kumbaga, tapos may team pa siya nang magpa-follow up lang. Alam mo yun, kasi ma-check nila kung ubos na yung supply ng kape, tas tatawagan na parang call center. Ganon. Online online business naman. So paggawa silang kape, tapos yung online business nila. Pero ulitin ko guys hindi naman natin nilalahat. Pero karamihan kasi na sa Facebook ads, kahit sa Lazada, maraming mga nandyan, mga healthy supplement mga food supplement, na mga ingat-ingat din kayo kasi yung iba dyan wala namang BFAD approve yan. Hindi BFAD approve, baka walang LTO yan eh, license to operate, tsaka halal approve. So lalo na pag pinapasok nyo sa katawan nyo, makikita nyo napakamura. Pero ang tanong, gaano mo ba nakita kung paano yung ginawa? Ang dami kong kakilala ng mga manufacturer sa Pilipinas guys. Actually nakikita ko din yung mga product. Yung iba naman, yung mga nag-i-start,
sila sa bahay lang nila pinapackaging. Tapos wala munang mga lisensya. So, syempre nakakatakot din yun, parang ikaw yung maging eksperimento. Para basta ingat pa rin kayo. Check nyo muna yung mga documents bago kayo bumili. Kasi minsan namumurahan nga kayo pero yun naman ang kapalit. Kaya yun, ingat-ingat din sa ganun. Instinct, Sir Instinct present. Dami ulit learning. Shoutout sa iyo, sir. Kay Sir Neil 138, shoutout po sa inyo. Binenta ko na ron ko nung nasa taas pa. Binili ko na ng Gala token 200,000. Tapos yung natitirang 50,000, yun na lang binili ko ng ron ulit. Abang na lang ako ng bullish setup. Okay, congrats. Yan, si Mick Jobo, talpa ka ulit sa ron. Mukha na hype na naman dahil sa Ragnarok na laro nila. Ay. Ano ba to? Negative ba to si sir? May tinatanong ako dito, hindi ako sinagot eh. Sino ba yung si Mayano? Okay, so alright. Shoutout sa'yo. Sir, anong ideal age mo para mag-retired? Tas magkano dapat pera mo? Depende sa'yo kung magkano ba yung psychological wallet mo. Kasi sa akin, ako lang, para sa akin, maliit siguro yung 100 million. Depende kasi yun sa inyo guys eh. Nasa sa inyo yan. Depende kasi kung gaano karami empleyado mo, gaano karami yung pinapasahod mo, gaano karami yung pamilya mo na binubuhay mo, pati yung psychological wallet mo na, alam mo yun, yung tirahan mo, kung ano man. Pero sa akin yung retirement, wala naman talagang retirement eh. The more na ginagawa mo yung gusto mo yung ginagawa mo, walang retirement guys. Kadalasan tinan mo, pansinin mo yung mga matatanda, lalo nagkakasakit after nila mag-retire. Kasi wala na yung daily routine eh. Dapat nga habang nagkakaedad ka, mas maano ka sa exercise. So, ayun siya. Mapapansin nyo kung kayo nag-abroad sa Singapore, sa Hong Kong, dito sa mga Asian countries, pansin nyo yung mga nagsiserve doon, matatanda, yung 60, 70, sila yung waiter guys. Sila yung waiter, sila naglilinis, sila naglalampaso. Doon sa gobyerno nila, pinapayagan pa rin magtrabaho yung ganong edad. Dito lang sa atin kasi, masyado kasi ang mga Pilipino na magalang sa matatanda. Mas pinapahalagan pa rin yung family culture kasi sa atin. Sa kanila naman, pinapahalaga naman siguro, pero ayaw nila na mas mag-focus doon na lang sa bahay at doon na lang matitigok, kumbaga. So, hindi sila ganon. Tayo kasi, nung una kong punta dyan sa abroad, saan ba yun? Singapore ata yun? Or Hong Kong? Or parang ganon dun sa mga bansa na yun. So, syempre, pag first time makakita ng ganon, maaawa ka. Kasi matanda yung nagsiserve sa'yo, tas ang bagal-bagal niya, tapos parang nanginginig-nginig pa. Diba? Sa atin, di na yung pinapayagan magtrabaho. Diba? Pero sa kanila, pinapayagan. Pero yun na nga, basta mahal mo yung ginagawa mo, wala namang retirement. Sa kita naman, kung ako tatanungin mo, sa totoo lang, pwede naman ako hindi magtrabaho, hindi magnegosyo, kung ano man. Pero syempre, yung nakagisnan mo ba, talagang tuloy-tuloy lang, ganun. Kasi inisip mo, mas marami ka pang tao matutulungan eh. Kasi kagaya niya, kung may negosyo ka, may 20 kang empleyado sa business mo na isa, sa isa 50, sa isa 100. Ilang pamilya natutulungan mo nun? Kung isang tao yun, padre di pamilya, may asawa siya, natulungan mo isang tao, may mga anak siya, 3, 4 na tao. So parang 5 tao lahat na tulungan mo sa isang tao lang na empleyado mo, 'di ba? So ganun. Magiging blessing ka sa iba. Ganun pag negosyante. Okay, Nick Arthur Tan 3958. Morning, sir. Xavier Restelo, present Lodge, ayos yung TP experience mo. Lodge, salamat. Okay, so alright. Artabra 1019. FOMO yan, dadump muna Bitcoin ulit sa 36 tapos saka mag-halving ng totoo. Ayun. Galing ni sir mag-analyze. Shoutout po sa inyo. Okay, so alright, yun lang ang mga tanong natin ng ating 677,000 subscriber. Follow nyo si Mr. KGB Crypto. Pag-usapan natin kung ano man. Comment lang kayo dyan. Basta pag alam ko, sasagutin ko. Pag hindi, hindi ko sasagutin. Siyempre, ako naman pabida-bida sa inyo na nagmamagaling ako. Wala naman ako mapapala. Okay, so alright. So ayan, minomonitor ko. Dito rin ako nagmo-monitor kahit paano, paunti-unti. Kasi para sa akin, kumbaga nag-iipon-ipon yung mga tao para i-search yan or i-view. Tapos check natin yung mga wallet, contract wallet.
para makita natin kung ano ba siya. May potential. Okay. Ayan na nga. Ilang oras na lang. Bitcoin halving na. Walang oras na lang. So, mamaya-maya, ilang oras na lang. Halving na. Okay, ito, inaabangan ko to si Nulink. Grabe investor niya, 19 piraso, no? To be announced pa siya eh. So, pag na-list to, bibili ako niyan. Pwede ka naman dito bumili o mag-participate dito sa Pulse Finance. Diyan. Yun nga lang kasi bawat launchpad again, may mga kanya-kanyang ano yan, pakulo. Yung iba, bibili ka muna ng mga token nila para makapag-participate ka dyan. Pero pag nag-participate ka dyan, hindi naman lahat unlimited ang pwede mong bilhin token. May limit lang yun per wallet. So, para lang mabigyan ka lang ng chance. Pero, yun na nga. Ako, abangan ko na lang sila pag na-list sa exchanger, doon ako bibili. Okay. So, sino pa ba minomonitor ko ito? Isa yan, naka-minomonitor ko yan. Itong mga to be announced din. Oh. Makikita mo kasi dito yung mga malulupit na project na maraming investor. Ito si Spartan Group. Okay din to be announced pa siya. Oh. Kay ChainGPT pad naman siya. So ayun na nga guys. Tapos ito yung mga active. Ito naman yung mga active, makikita mo dito. Ayan. Yung mga pwede mong bilhin, no. To launchpad pala to. Investor check natin. Sa pinakamataas ngayon na ito April 23. So 3 days na lang. Si LL. Dito siya mabibili sa FJORD. Okay. Yung mga pass naman. Makikita mo dito guys sa pass. Kung nakailang ROI na ba yon? Ito all time high ROI. Nakailang doble na siya. So ito times 3 times 24 to. Swerte namang nakabili dito or nakapag-participate. Times 14 times 10. So ayun, bahala na kayo dyan. Okay. Lipat na tayo. Sana ba? Wala na. Yun na lang. Yun lang ang ating shoutout sa ating subscriber guys. 677,000. Mr. KGB Crypto, i-follow nyo na. Hit nyo na yung notification bell para lagi kayong updated sa aking channel. Maraming salamat and see you tomorrow. Bye bye.